Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa, and this is Solution with Laverne Ducot, and of course that's me. Ito po ang ating Bible study online na kung saan ay hatid sa inyo ng inyong lingkod kasama na aking mga kaibigan at of course ang buong pamilya para po atin pong malaman ang mga tugon sa ating bawat tanong. Every Tuesday night meron tayong pinag-uusapan at tinaalam natin ang tugon sa ating mga tanong. At yan po ay sa pamamagitan ng salita mismo ng Panginoon. And tonight, ako po ay excited because for I think almost 3 weeks or 3 Tuesdays ay hindi po tayo nagsama-sama because tayo po are due to preparation with so many things. But praise God, tonight po ay muli magkakasama na naman tayo. Dahil excited po kami. Come Sunday, November 9, we'll be celebrating yung aming church po ay nasa ika-6 na taon na. At yung ating po mga video na napanood was taped or recorded last year ng ating ika-5 taong anibersaryo. Of course, mga awiting isinulat ni Brother Albert Ojero na pinamagatang hindi mo ipinagkait, na sinundan naman na awiting More Than Enough na isinulat para sa atin ni Sister Amel at Arnel Flores na naghatid po sa atin sa oras na 42 minuto makalipas ang ika-7 ng gabi. Napakaganda po ng songs na yan at ito po ay originally recorded at sung by Solution Praise and Worship Team. At nais po namin ibahagi at i-share po sa inyo ang dalawang awiting ito na sana po ay napagpala din kayo sa mensahe ng mga awiting ito. And tonight, of course, excited po because alam niyo po, bukod sa ika-7 taon na nitong nakalipas na buwan na Oktubre, ating pong programa, bagaman di po tayo nakapag-celebrate, but praise God, dahil nga po sa mga unavoidable circumstances, ay hindi po tayo nakapag-broadcast itong second Tuesday in October. At ngayon po nagbabalik tayo, but praise God dahil come Sunday, as I've said kanina, tayo naman po ay magsa-celebrate na ika-6 na taon ng Solution Grace Church. At sa ngalan po ng bumubuo na aming sambahan, we are so excited to tell you how blessed we are. At syempre pa, ay kasama namin ang Panginoon sa nakalipas na 6 na taon. Bagaman, ang dami pong pinagdaanan na ating ministeryo, pero ang aming pong pinakahawakan, ito yung aming slogan sa church. Kung ang Panginoon po ang nagpasimula, siya po ang patuloy na mamamahala, kaya hindi po kami mababahala. Amen. At sa nakalipas sa 6 na taon, gusto po namin kayo imbitahan at samahan kami as we celebrate God's faithfulness, goodness, and grace. At tayo po may 2 oras na pananambahan. In the morning, that's 10. And of course, in the afternoon, that's 3. So please, you may join us kung kayo po ay malapit lang naman po sa ating lugar dito sa Las Piñas. Or gusto niyo lang maki-join sa amin pong celebration. Or kung kayo po ay naghahanap ng inyong local church, you may join us. At kami po ay located sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So muli po on Sunday, special Sunday po ito because ika-6 na taon po nating anniversary. Meron tayong 2 services. Ang una po ay sa umaga 10 at sa afternoon alas 3. So please join us. Amen. At speaking of celebration, gusto kong batiin na happy wedding anniversary sila Kuya Jason at si Ate Nika Encarnacion mula sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay, Rizal. Sila po ay nagsa-celebrate ng kanilang anniversary today o kahapon. Happy anniversary Kuya Jason and Ate Nika Encarnacion. Maraming salamat. And of course, tayo rin po ay bumabati sa lahat ng ating mga kababayan. Muli po, salamat po for joining us tonight sa lahat po ng media platforms. Available po ang ating broadcast. And of course, sa mga nanonood sa atin, pakishare po yung ating broadcast. Ang sa gayon, mapagpala po maraming tao. At also, I would like to say hi and thank you for joining us tonight sa mga nakikinig via Spotify and Apple Podcast. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa gabi pong ito ay napapanahon po ating pag-usapan dahil ito pa yung may kinalaman po sa ating mental health na alam ko pong napapanahon. And of course, bilang isang mananampalataya, sa ngalan po na bumubuo na ating church, ang Solution Grace Church ng Solution with Laverne Ducot, ang ating pong
Bible Study Online, tayo po ay nakikiramay sa ating kapatid sa Panginoon. Of course, kay Kuya Kim Atienza sa pagpanaw ng kanyang bunsong anak ni si Eman Atienza. At alam ko pong napapanahon po ating mga pag-uusapan. Kaya naman please, kung kayo po ay may kakilala na nagdurusa sa laraang ito, sa mental health, ay pakishare po yung ating broadcast. So, tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang salita, mapapalaya po tayo at mapapagyaman po tayo sa kanyang mga kamanghamanghang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. And of course, before we move on sa ating mga pag-uusapan at sa ating katanungan, gusto ko munang batian na lahat ng ating makasama tonight. Of course, maraming salamat for joining us tonight. Si Sister Marie Oriza, Sister J.G. Cristobal Mendoza, Brother Alan Laksina, si Ruhano, maraming salamat din po sa inyo. Si Ate Andeng, si Ate Penpen de Malirio. Yan, si Ate Edsel Cuevas. Nandiyan din si Brother Fidel. Of course, hindi po lumilibang sa ating gawain. Sister Lilibet Ignacio Cristobal, Sister Sally, and Joel Rayo. Na-miss natin itong 2 Sundays. Well, of course, nakakasama natin sila this coming Sunday. Si Brother Ver Lawrence Cuevas, kasama rin natin. Salamat po for joining us tonight. Sino pa ba? Of course, si Kuya Andy Magalong at si Ate Edna. Sana makarating si Ate Edna, no? At kanyang mga kaibigan. Hindi daw, no? Sayang. Excited pa naman tayo. Of course, maraming salamat din kay Ate Ana Sorsa Manalastas. Of course, si Brother Ewat, si Kuya Ewat, maraming salamat for joining us tonight. Si Beth Ragine mula sa Dubai. Maraming salamat po sa inyo. And of course, maraming salamat din po kay Sister Maylene Patalino Magadi na patuloy po nating kaagapay sa ating gawain mula pa sa Qatar. Of course, Sister Presi Antonio, kasama natin on Sunday. Maraming salamat po sa inyo. Of course, binabati rin natin sila Brother Edison, Salcedo Iguis. Nandiyan din si Ate Jackie. Of course, kasama natin. Si Ate Jackie, yung isa sa mga kumanta kanina, yung sa awiting isunulat ni Ate Amela at ni Kuya Arnel Flores. More than enough. Yon si Ate Jackie Alcantara. Of course, kanina naman ay mismo yung sumulat ng song, si Brother Albert Ojero ang umawit po at napanood natin sa ating video. Once again, that was recorded and taped last year sa atin pong 5th anniversary celebration. Of course, binabati rin natin sa Ate Dang Mascarinhas. Graceful evening din po sa inyo and we hope to see you this coming Sunday. At binabati rin natin sila Sister Mabel Inglisa, Odette Rakib Soriano, magandang gabi po sa inyo. At sa marami po nating kasama ngayong gabi. So once again, kung kayo po ay may kakilala o kayo po ay may kaibigan o kamag-anakan na nagsasuffer po sa larangan po ng napapanahong usapin ngayon about mental health, please pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon ay malaman po natin ang mga kamanghamanghang ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo concerning this issue. And of course, tuloy-tuloy lamang po tayo. Dito yan sa ating Bible Study Online. Ito nga po ang Solution with Laverne Ducot. At nagbabalik po tayo dito yan sa ating programa. Ito po ang Solution with Laverne Ducot, isang ating programa pong nagbibigay ng tugon sa ating bawat tanong. So every Tuesday night, tayo po ay meron pong iniiwan na katanungan at sa biyaya po ng Panginoon, ito po ay sasagutin ng salita mismo ng Panginoon. Hindi po ito magagaling sa akin at ito po ay bibigyan tugon sa atin ng Panginoon. And for tonight, ang atin pong question is this. So please mga kapatid, pakilagay po yung inyong mga katugunan sa ating katanungan for tonight. And atin pong question for tonight are mental and physical health part of the scope of Jesus' redemptive work on the cross. Ulitin po natin ating question for tonight. Are mental and physical health part of the scope of Jesus' redemptive work on the cross? Alamin natin, yung bang mental and physical health ay kasama po or covered sa ating mga ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And that's why ating pong message for tonight is entitled Mental and Physical Health Covered at the Cross. So alamin natin ang tugon mismo sa atin dyan ng ating Panginoon. So once again, sa mga katutunin lang, welcome po sa ating Bible Study Online. Now, alam niyo po ba, mga kapatid, napakahusay po ng mensaheng ito na inhatid sa atin ng Panginoon because
pinapaalalahanan din po tayo at mismo ang mga medical experts po ay sumasang-ayon sa layunin at sa pagnanasa ng Panginoon na ayaw niya pong meron tayong mga toxic emotions. Although, of course, we still live in this fallen world, once in a while, nararanasan natin ito. Pero ayaw po ng Diyos na tayo po ay nananahan o lumalagi sa mga toxic emotions na ito. Dahil yung ating pong emosyon, yung ating kaluluwa, kung saan ito po ay nararanasan, na binubuo ng tatlong sangkap, isipan, which is the main faculty of our soul, ang ating emotion and ang ating will, kapag ito po ay naapektuhan, magkakaroon po ng masamang manifestation sa ating mga physical body. So meron pong koneksyon yung ating soul sa ating katawan. Kaya po, mismo po ang mga medical experts, yung mga doktor, ay pinapaalalahanan tayo na kung magagawa po natin ay iwasan po yung mga hindi magandang pakiramdam o mga nangyayari sa ating kaluluwa. Kasi pag ito po ay palagian nating nararanasan at marahil ay nakakagisnan o nakakasanayan, meron pong masamang epekto sa ating mga physical na katawan. Pagpapatuloy po natin, for example po, ang pag-aalala o worry, ito raw po ayon sa mga medical experts ay nagbibigay po, nagpapahina ng ating mga utak at puso. So, isipin mo, pag lagi ka nag-worry, humihina ang iyong isipan, ganyan din po ating mga puso. So ano pong sabi ng Panginoon sa atin? Ang hinin natin na kapayapaan ay binigyan na niya sa atin. According to John chapter 14 verse 27. So kung ayaw niyo pong umihina ang inyong mga utak at ang inyong mga puso, pag tayo po nag-worry o nag-aalala, sabihin na lang natin, Panginoon, I'm receiving your peace that you already given to me. Amen. Samantala, ikalawa, kapag naman tayo po ay laging nagagalit, napapanghinaan daw po yung ating mga atay o liver. So nakita natin, may kinalaman pala yung ating soul sa ating physical body. Ikatlo, ang tension o stress naman, ito po yung napapanghinaan sa yung ating mga tiyan or stomach. Di ba kapag tayo po ay na-stress, napapansin nyo, nagkakaroon tayo ng pagkulo. Sinasabi natin, kumukulo yung aking tiyan. So hindi po magandang pakiramdam ito. Hindi lang sa ating mga kaluluwa, naapektuhan din po yung ating mga tiyan. So pag na-stress po kayo, iwasan nating ma-stress. Ikaapat, ang pagdadalamhati po or grief, especially sa mga namamatayan, ito po ay, of course, natural pong nararanasan, pero dapat meron lang talagang panahon. Kasi napapanghinaan daw po kapag tayo nagdadalamhati yung ating mga baga o yung ating lungs. And number 5, kapag tayo po ay lagi ang natatakot, nangangamba o fear, napapanghinaan daw po yung ating mga bato, yung ating kidney. So, even po mga medical experts, as I've said kanina, talagang pinapatotohanan yung ano yung nangyayari sa inyong kaluluwa, meron po itong direct link sa ating mga physical body. So kung maiiwasan po natin talaga. Kasi kung ang mga doktor gusto nila healthy tayo, lalo tigit ang ating Panginoon. Kaya nga po meron siyang kamanghamanghang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na pagyayamanin po natin sa ating Bible study tonight. Kaya naman po ang paalala po sa atin ng Panginoon na huwag nating hayaang maghari ang worry, ang stress, ang anger, grief at fear sa ating mga buhay dahil hindi po sadyang mabuti po ang maihatid nito sa ating mga kalusugan. Now, let me ask you a question. Ano po sa tingin ninyo ang pinag-uugatan ng mga negatibong mga emosyon na ito, or we could call it toxic emotions? Alam niyo po yung pinag-uugatan o yung pinanggagalingan nito ay fear of death. Dahil marami po sa mga tao talaga hindi natin may iwasan, natatakot tayo mamatay. Now, ito yung ugat. Kapag kayo po'y punong-puno ng takot, talagang may tuturing po ninyong mararanasan po yung mga toxic emotions na ito. And would you believe that yung fear of death is the mother of all fears at hindi po ito makakabuti sa atin. But I've got good news for you. Alam niyo po ba, ang kamatayan po bilang mga anak ng Diyos, alam niyo po, siyang may kakayahang pumatay ay wala na pong kapangyarihan na para tayo po ay patayin. At ito po ay isinakatuparan ng ating Panginoon Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan mismo doon sa krus ng Kalbaryo. So tayo mga mananampalataya, ang dami nating benefits. So ulitin ko po itong siyang na tinutukoy ko. Ang diablo, siyang may kakayahang pumatay para po sa ating mga anak ng Diyos na nampalataya kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay wala nang, ang diablo I'm referring to Satan himself, wala na pong kapangyarihan over us. Dahil po may ginawa po ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, winakasan na po niya ang kapangyarihan
ng dyablo na siyang may kapangyarihan pumatay. Basahin po natin ang Hebrews chapter 2 verse 14. This time, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He, Jesus po yung He dito, capital H, Himself likewise shed in the same, that through death He might destroy him who had the power of death, that is the devil. Amen and amen. So, dahil po sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, talaga pong, meron pong tinapos doon ng Panginoon. Tinapos na niya ang kamatayan ng dyablo sa kanyang kakayahan na pumatay. So tayo po, ito po yung benefit natin sa Panginoong Jesus. Amen. So pwede bang maglagay tayo dyan sa ating comment section? Praise God. Talaga naman, praise God talaga. Hallelujah. Church, this was already fulfilled. Nangyari na po ito sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ang dami nating mga benepisyo o mga benefit doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So pakatandaan po natin na ang takot, pag-aalala, pagdadalamhati, tensyon at galit ay hindi po nagmumula sa Diyos. Itong ganitong mga emosyon na nararanasan natin, hindi magandang pakiramdam, hindi po ito nagmumula sa ating Diyos. Bagkus, nagmumula po sa Kanya yung kaluluwang pinagyayaman sa kapangyarihan, pagmamahal, at maayos na disposisyon sa buhay. Amen. Ito po ay dulot sa ating mapagmahal na Ama sa langit. According to 2 Timothy chapter 1, verse 7, let me read this to you. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power, of love, and of ganda ng sinabi dito, sound judgment or sound mind, and personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Take note tingnan niyo po ito mga kapatid. God didn't give you the spirit of fear, but leads you with peace. Sinabi dito nung 2 Timothy chapter 1 verse 7, yung power, binibigay po ito at mararanasan isang mananampalataya sa kanyang mind, which is the main faculty of our soul. Yung love naman, ito po ay patuloy na mararanasan natin mananampalataya sa ating emotion. And of course, yung sound judgment or sound mind, mararanasan po yan sa ating will, sa ating mga pagpapasya. Once again, that's found in 2 Timothy chapter 1 verse 7. So kung meron kayong nararanasang takot at pangamba sa buhay, you have to believe na hindi po galing yan sa Diyos. For God didn't give us the spirit of fear, but of love or power, love, and of a sound mind. So pag tayo po nag-aaral ng salita ng Panginoon, tama po yung doktrina ating pinapakinggan at pinapaniwalaan, hindi po maghahari ang anumang takot at pangamba sa ating buhay. Bagkus, maghahari po sa ating isipan kapangyarihan. Dahil we have the knowledge, we have the mind of Christ. Pagmamahal sa ating damdamin. At syempre pa, maayos na disposisyon sa ating will. Amen and amen. So tuloy po natin na pinag-uusapan natin. So ibig pong ipahatid sa atin ng Panginoong Diyos na sadyang hindi po niya gustong nararanasan natin yung mga toxic emotions such as itong pinag-usapan natin kanina, worry, yung stress, yung takot, pagdadalamhati, at galit. Hindi po gusto ng Panginoon yan sa atin dahil hindi po maganda maaaring maidulot ito sa ating kaluluwa, of course, at syempre maapektuhan po nito yung ating internal organs. At kapag ito po ay palagian po nararanasan yung mga toxic emotions na ito, apektuhan ang inyong internal organs, eventually, this could lead to death. Hindi po naisin ng Diyos na tayo po ay mamatay. Ang kalooban po ng Diyos sa atin, sa kanyang mga anak, ay tayo po ay nananagana. Siyempre, bilang mga mananampalataya, nananagana po yung ating spirito. Wala nang problema yun eh. Siyempre, kung nananagana yung spirito, holistic po approach ng Diyos eh. Gusto niya, nananagana rin po tayo sa ating kaluluwa. At kapag tayo po nananagana sa ating kaluluwa, eventually mananagana din po yung ating physical na katawan. Ang tawag natin doon ay kalusugan. Amen. So, posible ba yun, Laverne? Yes, that's possible. I believe that. Kasi kinover po lahat ng ating Panginoong Jesus ang ating pangangailangan mula sa ating espiritu. Kasama rin po dito yung ating kaluluwa. Na pangkaraniwan, hindi po ito napapagyaman at napapag-usapan sa church. At kapag nananagana po ang inyong kaluluwa, susunod po dito ang kapahayagan ng malusog din na pangangatawan. According to 3 John chapter 1 verse 2. Let me give you this verse. Ito po yung ating theme verse sa ating programa. Beloved, now sino po kinakausap dito ni Apostol Juan?
tayo po mga mananampalataya, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers. Now take note of the word even as. Pag sinabing even as, gaya ng, sa ibang version, just as or in the same manner, or ibig sabihin, kung sa talatang ito, kung gusto mong managana ang iyong physical body, sabi ng talata once again, Beloved, I wish above all things. So kung ito po yung all things, ang wish po ng ating Panginoon, of course, this was written, sinulat po ito through the Apostle John, sabi ng Diyos, this is all, your all things, I wish above all things that you may prosper and be in health. So, kalooban ng Panginoon, He wants you well. Kasi may mga nagtuturo sa akin, hindi, gusto rin ng Diyos na ikaw ay may sakit. That's nonsense. Yun po ay utak ng kalaban, ng dyablo. Ang naisin ng Diyos para sa iyo, He wants you well. Kaya po sabi ng talata, once again, Beloved, He is speaking to you, believer. Beloved, I wish above all things, ito yung all things He wish above all things that you may prosper and be in health. Take note of the words, the phrase, even as. Pag sinabi even as, gaya ng sa Tagalog, ano? Or in like manner, just as your soul prospers. So if you want to prosper o maging healthy yung iyong physical body, dapat po una sa lahat, nagpa-prosper din po yung ating mga kaluluwa. So kapag nagpa-prosper ang iyong kaluluwa, susunod po na mananagana din sa kalusugan ang ating mga physical body. Amen and amen. Importante po ito. Kaya po, pag binabasa natin ang mga talata sa Biblia, every time you read the Bible, you ask the Holy Spirit, Lord, give me a fresh revelation. Dito po, napakayaman. Pag tinignan mo yung phrase na even as. So pag nananagana yung kaluluwa, because kayo po ay nakakapakinig ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Pag sinabing tunay na mensahe ng Ebanghelyo, ito po ay nakafocus ang sentro kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, nananagana ang inyong kaluluwa. At kapag nananagana ang inyong kaluluwa, just as, even as, in like manner, gaya ng iyong kaluluwa nananagana, ay mananagana din po ang inyong physical body sa kalusugan. So, in the same token, kaya pala, pangkaraniwan, nararanasan po, even po ng mga mananampalataya, na tayo po ibugbog yung katawan natin sa sakit at karamdaman. Pero may maganda pong balita rito. Ang susi pala dito, pagyamanin po natin ang ating mga kaluluwa sa mayamang pangako sa atin ng salita ng Panginoon. Ang basis po natin dito, ang ating righteous foundation, it's all about what Christ has done on the cross. Huwag po ninyong inedegate yun. Huwag niyo pong iismulin yung ginawa ng Panginoon Jesucristo dahil napakalaki po ng scope, yung coverage ng blessings nun, yung favor ng Panginoon, yung benefits ito. Hindi lamang po tayo sinave sa ating spirito. I believe kasama rin po ang ating kaluluwa and eventually yung ating mga katawan. Kasi ito po yung ating distinction from the unbelievers, from the people of this world. Makikita nila, of course, ang spirito, hindi naman nila makikita yung blessing natin sa spirito. Pero paano tayo maging distinct sa mga unbelievers? Makikita nila yung ating kaluluwa, yung ating isip, yung ating damdamin at yung ating kalooban ay nananagana sa maayos na pag-iisip, makapangyarihan yung ating pag-iisip, hindi tayo corrupt, yung ating puso po ay nananagana sa pagmamahal at ang ating kalooban ay nananagana rin po malusog sa tama at wastong pagpapasya. At kapag ito po ay talagang, dahil nga po tayo po ay nakikinig ng mensahe ng Ebanghelyo, nagkakaroon po ng magandang kapahayagan sa ating mga physical na katawan. Nakikita po ng mga unbelievers, tayo po ay malusog. Kaya naman, pag malusog ka, mas madali sa'yo nakakangiti. Amen. So pagpapala po yun. I believe holistic po ang approach ng Diyos. Nung kanya pong nilagay ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ng bahagi ng ating pagkatao, espiritu, kaluluwa, and even po ating physical na katawan, maaapektuhan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Amen and amen. So once again, 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw to kapatid, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Amen. So yun po ang revelation. Kapag nananagana po inyong kaluluwa at panaganain po natin, Pastor, paano mananagana ang aking kaluluwa? Dapat po, lagi po tayong nakikinig, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kapag kayo po ay nauupo sa church, at bilang mananampalataya, I would like to say this. Ang isang mananampalataya, hindi po kayo mananagana sa inyong kaluluwa pag hindi po kayo bahagi ng isang local church. As a believer,
tayo po ay kabilang sa tinatawag na universal church. Automatic po yon. And Jesus is our chief shepherd. Pero syempre, sa napakarami pong mananampalataya sa buong mundo. So, itinalaga pa naman po ng Diyos, nagtalaga po siya ng mga tinatawag na under shepherds, mga pastor. So, kung may mga pastor siyang tinalaga, tayo po mga mananampalataya should be part and must be part of a local church. So, maghanap po kayo ng inyong mga local church. Na kung saan ito pong local church na ito, kayo po ay pinapakain ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Pastor, ano bang Ebanghelyo? Pag sinabing Ebanghelyo, hindi po ito mga motivational talk, hindi po ito mga inspirational talk lang. Pag sinabing gospel, it should be focused on Christ and His finished work on the cross. Sabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So dapat nakafocus po, ang pinag-uusapan ay tinuturo ni Pastor, hindi po politika. It should be focused on Jesus and Him crucified. Kasi pag pinagyaman po ni Pastor ang pagtuturo tungkol kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, talagang ma-appreciate mo ang yaman ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. At makaka-epekto po ito, may maganda epekto sa inyong espiritu. Pag na-born again po kayo, tas tama ang inyong tinatanggap na mensahe sa inyong kaluluwa, mananagana po sa kalusugan ng inyong kaluluwa. And eventually, magmamanifest po yung kalusugan ito sa inyong mga physical body. At ito po ang makikita ng mundo sa atin. At tayo po'y maging buhay na patutuo. Amen and amen. So 3 John 1 verse 2, Beloved, ikaw yan, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as, just as, in the same manner as your soul prospers. Amen. Now, meron po akong mabuting balita po para sa inyo, mga kapatid, na gusto ko pong ihatid sa inyo. Na tayo po mga mananampalataya, hindi lamang po tayo ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Nung tayo po sumang-ayon sa Diyos, sabi ng Diyos in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, buong puso mong talagang kinilala. Pag sinabing confess, you're in agreement with God na kailangan mo ng tagapagligtas, and then, nananampalataya ka na ng buhay na maguli ang Panginoon Hesukristo, na safe ka na. So tayo po'y pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba, mga kapatid, isa pang benepisyo na hindi po natin dapat kinakalimutan ay meron pong ginawa ang Panginoong Jesus doon sa krus, na kung saan even po yung ating mental health I should say, even po yung ating karamdamang mental at physical covered din po at pinagaling po na ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Now, let me give you this truth to think about. Mental and physical health are also part of the scope of Jesus' redemptive work on the cross. Yes. Now, naitanong niyo po ba sa inyong mga sarili, bakit kinailangan pa ng Panginoong Hesukristo na tanggapin kasi ililagay sa kanyang ulo yung koronang tinik? Now, let me say this. Wala pong insignificant detail sa Bible. Hindi po nilagay yon para parusahan lang ang Panginoon, para saktan siya. Meron pong dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na ilagay sa ulo ng Panginoong Hesukristo yung koronang tinik. Now, ano po ang mensahe sa likod po ng mga pangyayaring ito? Of course, mental and physical health are also part of the scope of Jesus' redemptive work on the cross. Number 1, kung bakit po kailangang ilagay sa ulo ng ating Panginoon yung koronang tinik, it's because Jesus wore the crown of thorns on His head for your peace of mind, so that you can have a sound mind free from fears, guilt, depression, anxieties, and stress. So yun pala ang purpose po kung bakit inayaan ng Diyos na ilagay sa ulo ng ating Panginoon Hesukristo at isuot niya itong koronang tinik. Let me give you Matthew chapter 27 verse 29. When they had twisted a crown of thorns, they put it on His head and a reed in His right hand, and they bowed the knee before Him and mocked Him, saying, Hail, King of the Jews! Sundan po natin na Isaiah 53 verse 4. Surely, take note ang ganda po ng talatang ito, nagsisimula sa surely, sa Tagalog ay tiyak. He, referring to the Messiah, of course, this was Jesus. He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Now, yung pong words dito na grief. Actually, ito yung second
meaning ng word dito in Hebrew, no? Tingnan natin sa diksyonaryo. At saka yung sorrows. Ano ba itong mga meanings na ito? According to Merriam-Webster Dictionary, pag sinabing grief, a deep and poignant distress caused by or as if by bereavement. Ikalawang meaning, a cause of such suffering. So even po itong mga grievings na ito ay inangkin po natin Panginoon Hesukristo, kaya po isinuot ang koronang tinik sa kanyang ulo. And yung sorrow naman, a deep distress, sadness or regret, especially for the loss of someone or something loved. Ikalawang definition, resultant unhappy or unpleasant state. Even po ang sorrow po ay inangkin po ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. You know why? Because He loves you so much. Ganun po katindi ang coverage ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo na hindi po pangkaraniwan na didiscuss sa church. Now, tingnan niyo po ito mga kapatid. Alam niyo po ba sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, and I believe until this time, because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Whenever He heals someone na lumalapit po sa Kanya, ang una pong ginagawa ng Panginoon ay pinapaalam niya sa taong yon, kaya siya narito, kaya siya ibinigay ng Diyos Ama sa ating mundo ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So una, ipinapaalam niya sa tao that they are forgiven para mawala na po yung sense of guilt and condemnation. And then, doon na po mararanasan ng taong ito, nag-flow na yung kanyang kagalingan. Amen. Tignan po natin mga talatang ito. Isang tagpo sa Luke chapter 5 verse 20. Inuuna po niya, sinasabi niya muna sa tao, ipinapaalam niya, ang kasalanan mo ay pinatawad na. When he saw their faith, Jesus said to him, "Man, your sins are forgiven you." Wow, bakit po? Alam niyo po ang naging cause minsan ng karamdaman kasi sa kaluluwa natin, we have still yung sense of guilt and condemnation. So, para lubusan po maranasan ng tao, and even po sa panahon ng Panginoon nung siya po ay nandito pa sa lupa, bago niya pagalingin yung tao, as I've said kanina, inuuna niyang tanggalin muna yung sense of guilt and condemnation. Paano? Ipinapaalam niya sa tao na, "Man, your sins are forgiven you." Napaka-cool ng Panginoon. Sinasabi niya, "Man, your sins are forgiven you." Wow. Maraming tao sa ngayon nagkakasakit kasi meron silang sense of guilt and condemnation. Sabi nga po ng isang sikat na university sa Amerika, Biola University, ito raw po ang nagkakos ng cancer, yung sense of guilt and condemnation. Now, alam po ng Panginoon yun. Kaya, kapatid, tanggalin mo na ang sense of guilt and condemnation. Alam mo, bilang isang mananampalataya, you have been completely forgiven. Amen. So sa harapan ng Diyos, ayaw ng Diyos na kayo po ay nagsasuffer sa sense of guilt and condemnation. Kaya po, uulitin ko bago po maranasan ng tao na lumapit sa Panginoon nung araw, and I believe until this time, bago mo maranasan ang kagalingan, ipinapaalam muna sa inyo ng Diyos, pamagitan ni Kristo, ang kanyang bugtong na anak, na your sins are forgiven you. So pwede pong pakilagay sa ating comment section, I am forgiven. Amen and amen. So tuloy po natin, tingnan niyo po itong Psalm 103 verses 1, 2, and 3. Ang ganda po ng sinasabi dito ni King David. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Now, bakit sinasabi dito sa verse 1? Let's go back to verse 1. Bless the Lord, O my soul, and forget not. And all that is within me. Bless His holy name. Now, let me ask you, ano ba yung all that is within you? I believe this includes your internal organs. Sinasabi ni King David dito, bless the Lord, O my soul. Soul. And all that is within me, referring to His physical body. Lahat na meron siya sa internal organs niya. And then, pagdating sa verse 2, sabi niya, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Now, tingnan niyo po, umaakma itong Psalm 103, verse 3, sa Luke chapter 5, verse 20. Inuuna muna ng Panginoon na sinasabi dun sa taong papagalingin niya, your sins are forgiven you, para maranasan niya ang lubos na kagalingan. Let's go to verse 3. Who forgives all your iniquities. So sinasabi na ng Panginoon, you are forgiven. And then, susunod dito, who heals all your diseases. Galing, di ba? So mga kapatid, kaya kami mas nararamdaman sa ngayon, maybe, hindi malinaw sa iyo bilang mananampalataya that you have been completely forgiven by God. And this was
made possible through Jesus and His finished work on the cross. Inako na po ng Panginoong Jesus lahat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. And ito po ang dapat nating papakaalalahanin at huwag nating kakalimutan once again. Sabi ng Psalm 103 verse 2 until 3, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Nakita niyo po yung pagkakasunod-sunod? Nauna muna, pinapaalam sa atin ng Diyos, you have been forgiven completely. That healing will flow in your physical body. So inuuna niya yung soul. Pinapaalam sa ating kaluluwa, forgiven ka na. At kapag alam mo forgiven ka, pinapawi nito yung sense of guilt and condemnation at ang magandang manifestation. You have to believe that lahat ng sakit at karamdaman mo sa iyong physical body were healed already. Amen and amen. So nakita natin, itong magandang revelation na ito. Ikalawa, balikan natin yung mental and physical health are also part of the scope of Jesus' redemptive work on the cross. Nauna na kanina, mental. Inuna ng Panginoon yon. So kasama po yun sa tinubos sa atin ng Panginoon. Ikalawa, Jesus bore your infirmities, sicknesses, and diseases on His body at the cross, just as He bore your sins. 1 Peter chapter 2, verse 24, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Pangkaraniwan po, hindi pinapaniwalaan ito ng maraming mananampalataya. Sinasabi nila, healed ka sa iyong mga kasalanan, according to 1 Peter chapter 2, verse 24. It doesn't make sense. Hindi po pinapagaling ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng tao, pinatawad ng Diyos. Ang pinagaling sa atin, yung ating sakit at karamdaman. Kaya nga po, ulitin ko, ikalawang ginawa po ng Panginoon kung bakit I believe that mental and also physical health are part of the scope of Jesus' redemptive work on the cross. Kasi Jesus on the cross bore your infirmities, sicknesses, and diseases onto His body, just as He bore your sins doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng nabasa natin 1 Peter chapter 2 verse 24. So pakatandaan po natin, wala pong insignificant detail sa Biblia dahil lahat po na ginawa ng Diyos pamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Kristo ay may kinalaman hindi lang po sa ating buhay espiritual, gaya ng sinabi ko kanina, kundi maging sa ating pong kaluluwa, isipan, kung saan dito po sa ating kaluluwa, nandito yung ating isipan, which is the main faculty, at may kinalaman din sa ating mga physical na katawan. Once again, let me give you Isaiah 53 verse 4 this time. Tingnan niyo po ito. Na papatunayan po sa iyo ng talatang ito na kasama po sa mga benepisyo, kasama po sa scope ng redemptive work ng ating Panginoon Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga sakit at karamdaman. Surely, take note, ang ganda ng salita dito talaga ng Panginoon, sinimulan niya sa surely, tiyak, He has borne our griefs and sorrows. Alam niyo po ba yung griefs and sorrows dito ay secondary meaning lamang po. Pero yung primary meaning dito, kung titingnan natin, ano yung griefs and sorrows dito? Actually, pag tinignan po natin, this was or I should say, this is the primary and literal meaning po talaga ng griefs and sorrows. Hindi po matanggap ng ibang mga scholars ng Biblia, kaya nilagay nila dito griefs. But in the original Hebrew, yung pong griefs dito, in Hebrew ay makov. Ano ibig sabihin ng makov? So pag binasa natin ito, ay hindi pala, dito muna tayo sa first one. Koli, yung Hebrew. Surely, the Messiah, yung dito, of course, Jesus He has borne our koli, which literally means infirmities, sicknesses, and diseases. Ito yung primary meaning sa Hebrew And then tuloy natin ang pagbasa. And carried our sorrows. Yung sorrows naman po ay makov, which literally means physical, mental, or emotional pain. Yun ang ibig sabihin. Yet we esteemed Him stricken, smitten by God. So pag binasa natin ito, sa primary meanings po niya nung griefs at saka nung sorrows, surely, He has borne our griefs or infirmities, sicknesses, and diseases. In Hebrew, that's koli. And carried our sorrows, makov, physical, mental, or emotional pain. Yet, we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. Now, ito pong talatang ito na talagang pinapatunayan sa atin na hindi lang basta griefs or sorrows, but
physical pains as well and emotional pains. According to Matthew chapter 8 verse 17, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Ang linaw, mga kapatid. At ito po ay inaisa katuparan na ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi pag binalikan niyo po yung Isaiah 53:4 na binasa natin kanina, ito po ay prophetic verse. Tinutukoy po dito ang ating Panginoon Jesucristo. And then, na-fulfill po ito according to Matthew 8:17, pinapatutuhanan talaga that at the cross, He, referring to the Messiah, He Himself, ang ganda ng word dito na Himself, no? Sa Tagalog, siya mismo, ang kanyang sarili mismo, He took our infirmities and bore our sicknesses. So, ano pa bang ililinaw noon, mga kapatid? Yung pangkaraniwan, hindi pinapaniwalaan ng maraming mananampalataya. So, definitely, mental and physical health are also part of the scope of Jesus' redemptive work on the cross. Review po natin, ha. Number 1, Jesus wore the crown of thorns on His head. Anong purpose nun? For your peace of mind, so that you can have a sound mind free from fears, guilt, depression, anxieties, and stress. That's number 1. Number 2, Jesus bore your infirmities, sicknesses, and diseases on His body at the cross, just as He bore your sins. Kung gaano po kagalit at talaga namang hindi po tinatanggap ng Diyos ang ating kasalanan kasi namumuhi po siya sa kasalanan, kaya nga po niya ibinuntol sa katawan ng kanyang bugtong na anak dahil galit siya doon ayaw niya yun Winakasan niya po yun. Ganon din po kagalit ang Diyos sa bawat sakit at karamdaman. Kaya lahat po ng ating sakit at karamdaman, according to Isaiah 53:4 and 1 Peter chapter 2 verse 24b, kung ba't niya ibinunton sa katawan ating Panginoon Jesucristo dahil hindi rin po gusto ng Diyos ang bawat sakit at karamdaman. Kasama dito yung mental, of course, physical sicknesses and diseases. Bakit? Kasi He wants what's best for you as a child of God. Mahal na mahal ka ng Diyos. And this is His will for you. He wants you well. Pakilagay po sa ating comment section. My Abba wants me well. Amen. Now, you may ask, if this is true, Pastor, bakit hindi po ito nararanasan sa aking buhay? The answer is because of unbelief. Now, bakit meron tayong unbelief? Alam niyo po ang sagot? Dahil hindi po marahil kayo familiar, dahil nga hindi kayo familiar, hindi nyo pangkaraniwan na papakinggan sa mga sermon, ang patungkol sa Ebanghelyo. Pag sinabi na Ebanghelyo, according to 1 Corinthians chapter 2, verse 2, it should be, yung mensahe na papakinggan sa pulpito, it should be Jesus and His finished work on the cross. Dapat doon tayo mapapamilyar. Dapat doon tayo nasasanay ating mga tainga every Sunday at every Bible study na atinan po natin. Dahil marahil, hindi po kayo nakakapakinig ng mensahe na tunay na Ebanghelyo. So, dapat po isasaalang-alang natin ito dahil bilang mananampalataya, wala na pong problema ating espiritu. Pero kailangan po nating kalingain ang tunay na Ebanghelyo sa ating kaluluwa. Kapag nananagana inyong kaluluwa, gaya ng sinasabi ng 3 John 1:2, maapektuhan po nito, just as, kung nananagana inyong kaluluwa, mananagana din po sa kalusugan ng inyong mga physical na katawan. Beloved, I wish above all things, sabi ni Apostle John, I wish above all things that you may prosper and be in health, just as your soul prospers. So kung nagpa-prosper inyong soul, even as nararanasan po ito, magmamanifest ng kalusugan sa inyong katawan. Pero pag hindi po nananagana sa tunay na Ebanghelyo ng inyong kaluluwa, mananagana po sa karamdaman at sakit ang inyong mga katawan. Ayaw po ng Diyos yun. So bilang pagtatapos, pansamantala, mga kapatid, let's go back to our question for tonight. Our mental and physical health, part of the scope of Jesus' redemptive work on the cross. Ito po yung ating sagot, yes and amen. Yes and amen. Now, ito po yung ating solution for tonight. Christ's redemptive work on the cross provides the foundation and source for every blessing and favor, including mental and physical well-being. Kaya nga po, bilang mananampalataya, paalala po sa atin ng Biblia, huwag nating kakaligtaan ang mga benepisyo na inilaan na po sa atin ng Diyos sa pamagitan po ng mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak na si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo.
Once again, let me give you these verses as we end. Psalm 103 verses 1, 2, and 3. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Now, what are these benefits? Verse 3, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Amen. So church, mga kaibigan, marahil kayo po first time din dito po sa ating programa, I'm telling you this good news. Mental and physical health are covered at the cross. Amen. Ganun po kayo kamahal ng ating Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Now, kung kayo po ay first time sa ating programa at tila kayo po ay isa sa mga namamangha at talaga naman po napakaganda pala ng Ebanghelyo. At kung gusto niyo pong maranasan ang mga pangakong ito, kinakailangan pong tanggapin ninyo at magkaroon kayo ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Napakasimple po ng sinasabi ng Romans 10 verse 9 that if you confess, ba't natin kailangan i-confess? Pag sinabi natin confess, homologio, hindi mo lang basta sasabihin. Kasi akala po ng ibang mga churches, pag sinabing confess, sinasabi lang. Hindi po. The word confess in Greek, it's homologio. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka sa sinasabi ng Diyos. You are saying, declaring the same thing, nung kausap mo. And in this case, Romans 10 verse 9, it's an invitation from God Himself. So, ang sabi ng Diyos, isa kang makasalanan. That, as you confess, sinasabi mo, yes, Lord, I believe, makasalanan ako. You need a Savior. Yes, Lord, I need a Savior. That's confession. Homologio. That if you confess Jesus as your Lord and Savior and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Ganun lang po kasimple. So kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, sabayan niyo po yung panalangin ito. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka sa Diyos. Hindi lang sinasabi ng yung mga labi, sumasang-ayon tayo. At naniniwala tayo, sumasang-ayon tayo, na nabuhay maguling ang ating Panginoong Jesus, tayo po ay maliligtas. Pwede po ba yan? Sige po, sabayan niyo po ako sa aking panalangin. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na walang kakayahan, isang makasalanan, at nangangailangan ng kaligtasan. Kaya naman, Jesus, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay pinawi na at winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako ay itinuturing mo matuwid sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos, aking Ama, sa iyong biyayang kaligtasan. At salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay sumunod sa panalangin ito, hindi mo lang basta sinabi, ikaw ay sumang-ayon sa Diyos. That's confession, homologio, at naniwala po kayo na nabuhay maguli ang ating Panginoon Jesucristo. Welcome to the family of God. Amen and amen. At gusto ko naman pong ipanalangin ikaw na marahil kayo po ay nasa balik ng karamdaman. It's really important for you to listen, to hear the word of Christ. Hindi po one time po ito. Dapat po ito is tuloy-tuloy, regular. Di po ba sabi po ng Biblia in Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. So kapag nananagana po ang inyong kaluluwa, mananagana din po susunod po ang inyong mga physical na katawan. And I believe as you listen to the word of Christ right now, healing is flowing in your body. Amen. Maraming salamat po sa kapatid na ito. At alam ko meron din po kami mga kasama sa church na meron pong karamdaman, nasa banig ng karamdaman. In the name of Jesus, Lord, as they listen to your word sa mga katotohanan na aming diniscuss, and even, Lord, yung mga tao na nagdurusa sa kanilang mental problem, Lord, mismo ang mga bagay na ito, even po itong problema ito ay kinalinga mo at binigyan mo ng tugon sa krus ng Kalbaryo. Wala pa man sa krus, Panginoon, sinuot mo na ang koronang tinik para angkinin mo ang mga depresyon, anxiety attack, ang mga toxic emotions na ito sa iyong ulo. At tinapos mo ang lahat na ito sa krus ng Kalbaryo. Inangkin mo, which you do not deserve. So that today, angkinin din po namin ang lubusang kalusugan even sa aming kaisipan, sa aming isipan, which we do not deserve. And this is grace, Lord. At alam ko, Panginoon, mararanasan po ito na aming mga kababayan, na mga nanonood na aming programa. Ang kanilang kaisipan, ang kanilang pisikal na katawan, ang kanilang kaluluwa ay nananagana. Gayon din naman ang kanilang mga pisikal na katawan. Dahil ito ang iyong kalooban, ito po ang iyong pagnanasa sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, O Diyos.
Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagtuturo sa amin ngayong gabi. And this we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Yes, kaibigan, maraming salamat for joining me tonight. At tayo medyo sumobra sa oras. It's 31 minutes after 8. Once again, this is Solution with Laverne Ducot. Ito po ating Bible Study online. And muli po, maraming salamat sa mga nanonood sa atin, sa lahat po ng media platforms. Salamat po, at please, kung kayo po'y naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, paki-share yung ating broadcast nang sa gayon mas marami po at mas malawak ang naaabot at mas marami po makakarinig ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. And bago tayo magtapos, gusto ko muna kayong imbitahan. Come Sunday, November 9, we'll be celebrating the church po, ang church namin, Solution Grace Church, na ating ika-6 na taong anibersaryo. So please, if you have time, if you're available, or if you are looking for a local church, you may join us this coming Sunday at magtuloy-tuloy na rin po kayo at makasama namin sa atin pong Sunday Worship Celebration. We are located at Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. And bago tayo matapos, gusto ko pasalamatan muna ang ating mga nakasama tonight. And siya nga pala, blessed birthday kay Rosel Joy Miklat. Sabi ni Atesmin, anong petsa na ha? Hinihintay ko yung papeles mo. At binabati ko rin, yan ay isa ko ng aking paboritong ate sa balat ng lupa, si Ate Yasmin. At kay Joy, happy birthday. Salamat kay Sister Sally. And na-appreciate niyo yung ating background. May halaman tayo ngayon. Umuunlad. Salamat kay Kuya Emma. Si Kuya Emma naglagay nito. And salamat din kay Nanay Remo, kay Nanay Mede Remo, kay Ate Edsel Cuevas, Sister Corazon Balicas, Father Fidel Gabiola, Sister Emmy Herrera Kapunitan, Sister Maylin Patalino Magadia, magandang gabi po sa inyo. Kay Sister Leonora Dacumos, good evening po. Kay Ate Andeng San Andres, Ate Jackie Alcantara, kay Kuya Makoy Alcantara, Sister Emma Mas Daito, Sister Gigi Cristobal Mendoza, ang of course, sila Pastor Chan, ang mga kaibigan natin, Brother Redemptor, we're hoping that you could join us this coming Sunday. Sister Lilibet Ignacio Cristobal, si Sister Daloy Nosis, Leonora Dacumos, magandang gabi po sa inyo. Salamat din kay Brother Jerome, kay Kuya Jerome. Magbe-birthday yata si Brother Jerome, no? And of course, kay Kuya Vincent Petalino, good evening po. Lagi pala nanonood sa atin si Kuya Vincent, ano? Kuya Vincent, hello Hope to see you soon, Miss ka na namin, Nanonood si Ate Maisa. Hello, Ate Maisa. Thank you for joining us tonight. Si Tita Josie. Naku, Tita Josie, Sa Sunday, nandito po kayo, Miss na namin kayo. Si Nanay Julia Vidad. Salamat din kay Meng Francisco. Sino pa ba? Yung si Tita Rosa Hamili. Si Kiana Henson, nakasama natin. Sister Lindan Makaraeg. Sister Ruth Katakutan. At marami pang iba. Maraming salamat po talaga. Hindi ko kakayaning sabihin ang nararamdaman kagalakan ng aking puso. So once again, kung kayo po'y napagpala, naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please, paki-share po yung ating broadcast kasi napapanahon po ito. Nang sa gayon ay yung mga may problema po talaga sa kaisipan, alam niyo po, ang kalaban po ang nasa likod nito. Gusto ng Diyos. Sabi ko kanina, God wants you well. Pakilagay po sa ating comment section, my God wants me well. Amen. So kung kayo po masyado affected ng social media, bawas-bawasan po natin. Bible study na lamang po tayo. At bilang pagtatapos, kasi 35 minutes na after 8, sa ngalan po na aming pamilya, of course kasama natin dito, kapamilya natin sa church, si Kuya Eman. Salamat for joining us tonight. Nandito po rin siya mismo sa studio. Of course, kay Mami Jo, kay Arian, at sa atin pong technical director, si Kuya Aves. Nice po namin iwan sa inyo yung ating verse ng ating programa, 3 John 1:2. Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.